Christ as head of the church. He is the star in our lives. Through the light of the motherhood of Mary, our mother, not only illuminates the shadow of circumstances and challenges, but also kindles a light within our hearts. Through its radiant glow, our minds are enlightened, empowering us to endure, serve, and persevere in both life's journey and our dreams. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kaniyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa aking pagninilay, my reflection, I made a title, Pagtahak sa Liwanag, Pagsunod kay Kristo sa Landas ng Kabanalan at Synodality. Sa ating paglalakbay sa buhay, hinahanap natin ang gabay, ang between, isang pinagmulan ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Katulad ng batang kilala ko, hindi niya inakalang malampasan ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sino nga ba siya kundi isang batang bahay lang at sa murang edad, lumalaban sa kahirapan. Sino nga ba siya? Isang maliit ngunit may positibong pananaw sa buhay. Sa kabila ng pangalakal, pero nangangarap, nakatingin sa bituin at patuloy siyang lumalaban. What a positive philosophy na mayroon siya. Lagi siyang naniniwala na ang buhay ay isang magandang paglalakbay. Life is a beautiful journey. Bilang basurero, hindi niya nakakalimutan ang karanasang ito nang kumain siya ng pagkain na itinapon sa basura dahil sa gutom. Minsan lang sila kumakain. Ang kanyang pamilya ng isang bisis sa isang araw at kumain ng masarap na karne kapag may natirang pagkain o nakuha na pagkain sa basura. Sino nga ba siya? Isang taong nananaginip or he dreams na ang edukasyon ay isa sa mga mahalagang yaman na maaaring ingatan natin sa buhay. Kaya naman, nakapag-aral at nakapagtrabaho bilang construction worker at janitor. Bawat isa sa atin, we are looking for the star.
Sa Ebanghelyo mula kay Lucas, pinapakita ng banal na kasulatan ang pagpasok ni Jesus sa templo at ang pagpapaalis sa mga nagtitingi at nagtitinda. At sinabi niya, ang aking bahay ay dapat maging bahay ng panalangin. Must be a prayer. Must be a temple of prayer. Ang pangyayaring ito ay sumisimbolo kung paano si Jesus ay nagdudulot ng espiritual na kaliwanagan at kalinisan. Ninilinis ang banal na espasyo. Our body, for Saint Paul has said that our body is the temple of God. How we cleanse that temple. Sometimes, ang nandito sa puso natin ay puot at galit. Sa Ebanghelyo natin, pinaalalahanan tayo na kailangan nating linisin ito. Because this is the temple of God. This is the temple of the Holy Spirit. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng pangunguna ni Jesus sa kabanalan at sa kanyang pangarap para sa isang templo na itinataguyod ang tunay na pananampalataya at pakikisalamuha sa Diyos. Gayon din, itinutok nito ang ating pansin sa kahalagahan ng Eucharistia. Sa paglalakbay ng ating pananampalataya, napagtanto natin na tayo'y tinatawag na maging tagasunod ni Kristo at maging liwanag sa ibang tao. Subalit, paano natin magagampanan ang papel na ito? Narito ang ilang hakbang na maaari nating tahakin. I prepared 5 P's. Unang P, ang regular na pakikiisa sa Eucharistia ay nagbibigay daan para mapanatili natin ang ating koneksyon sa Diyos. Ito ay isang espesyal na pagkakataon na maging bahagi ng kanyang kaharian at magtaglay ng liwanag ng ating buhay. Titingnan natin saan yung relasyon natin ngayon. Ano ba yung relasyon natin sa Panginoon? Remember that Mary, na kahit masakit para sa kanya, she remained in the foot of the cross. Dahil mahal niya yung anak na nasa cross, nakabayubay sa cross. Tayo, kung titingnan natin ang ating sarili, saan kaya tayo ngayon? Sa dami nating hamon sa buhay, mga problema, have we complained to God? Or katulad ba tayo ni Maria, na tahimik at nagpagnilay-nilay yung mga pangyayari? Pangalawa na P, pag-aaral at pag-unawa sa pananampalataya ay nagbibigay ng lalim sa ating relasyon kay Kristo. Sa pangaraw-araw na pagninilay-nilay sa banal na kasulatan, mas maunawaan natin ang kaniyang aral. Binabasa ba natin ang ating Bible? Pangatlong P, ang pagtutok sa pagiging ilaw ay nagbibigay inspirasyon sa atin ni Maria. Ang ilaw ng kanyang anak na si Jesus sa pagtatampok ng pagmamahal, pag-unawa
at pagmamalasakit, tayo'y nagiging daan ng liwanag para sa iba. Aside from our vocation na bilang ina o magulang, bilang anak, bilang pare, bilang madre, tinatawag po tayo na magiging ilaw para sa ibang tao. Ang pang-apat na P ay ang pagiging responsable sa kabanalan ay nagpapakita ng ating pagsusumikap na panatilihin ang kabanalan sa ating puso at ating buhay. Ang pagsunod sa mga aral ng Diyos ay nagdadala ng kasiyahan at kapayapaan. But most of the time, because of our problems, because of our circumstances, hindi natin alam kung ano ang dapat nating gawin, kaya nakakalimutan natin na sa bawat problema, we should deal it with positive. In dealing our problems, we should be optimistic. Dahil in every problems, meron tayong matutunan. Pero sa mga problema, sa cross na pinapasa natin, lalo na sa mga anak, sa mga magulang, na kahit anong aral, pang-aaral na binigay niya, ay ginagawa pa rin ng anak yung ano ang ikakasama ng kanyang sarili. Kaya sometimes, mga magulang ay nawawala na kung ano ba ang dapat gawin. But we are reminded by the gospel, as we cleanse our temple here in our heart, we are reminded na kung sakali nabigatan na tayo, we should hold on to God. We should hold on to Mary, who is the light. Ang panghuling P ay ang panalangin. Ay nagdudulot ng lakas at gabay sa ating paglalakbay, sa ating mga panalangin na ihahayag natin ang ating pangangailangan at pasasalamat sa Diyos. Kahit nasasaktan tayo, we should thank God. At sana, hindi lang puro complain tayo. As we embrace that problem, sana ang dito sa puso natin, ang tanong, Panginoon, ano ba ang aking matutunan sa problemang ito? Ano ba ang gusto mo na aking gagawin na ikakasaya mo? Remember, Saint Ignatius, he said, Lord, this is for the greater glory of your name. Sa paglalakbay na ito, na maging inspirasyon natin si Maria, ang ina ni Jesus na nagiging liwanag sa ating paglalakbay tungo sa Diyos. Ang kanyang pagiging bukas at masunurin na kanyang misyon ay nagbibigay sa atin ng halimbawa kung paano magiging tapat at tagasunod ni Kristo. Sa pagtahak natin sa landas ng synodality, isang paglalakbay ito na tayo'y magkasama sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Anong sabi ni Kristo nung binasa na yung aklat ng Isaias? The kingdom of God is at hand. Andito na. Dito. Sa puso natin, kailangan lang natin na we should work for it. Dapat nating tularan ang pagiging bukas, makialam at magtaglay ng pagmamahal sa ating mahal na ina na si Maria. Remember, sa batang sinasabi ko kanina, he looked for that star. He journeyed guided by that light in his life.
After working, being a construction and janitorial jobs, he was employed in American firm and started as a production worker or production operator and was promoted being an engineer and advanced project quality planning leader from 1991 to 2009. Then, he entered in the seminary and was ordained last December 8, 2022. And that boy is now giving you a homily. Sa huli, ang ating pagsisikap na magiging tagasunod ni Kristo at liwanag sa iba ay nagbibigay karangalan sa ating Panginoon. Sa kanyang pangunguna at sa paggabay ni Maria, tayo'y magiging bahagi ng mas malalim na kahulugan ng kanyang kabanalan at pagmamahal. Ang ilaw sa konteksto ng Ebanghelyo ay ang pagbawi sa orihinal na layunin ng templo na nagbibigay diin sa panalangin at pagsamba. Ang mga kilos ni Jesus ay naglalaan ng isang metaphorical na liwanag. Itinuturo ang mga sumasampalataya patungo sa mas malalim na koneksyon sa Diyos. At binibigyan diin ang kahalagahan ng tunay na debosyon kaysa komersyal na interes. The physical structure of the church is symbolizing Christ as head of the church. He is the star in our lives. Through the light of the motherhood of Mary, our mother, not only illuminates the shadow of circumstances and challenges, but also kindles a light within our hearts. Through its radiant glow, our minds are enlightened, empowering us to endure, serve, and persevere in both life's journey and our dreams. Our dreams na makasama ni Kristo in reaching out that star which is Christ. We can find a sustaining force that leads us towards fulfillment and purpose. Remember, wala tayong magagawang kabutihan kung tayo'y nakahiwalay sa Panginoon. Reach out that star through the light of Mary. Amen.